strategic intent at saka strategic withdrawal. Okay? So, yung strategic intent, yung mga gagawin mo o yung mga steps na gagawin mo is strategically is nakakonect dun sa end goals mo o dun sa objective mo. Ano ba yung objective mo? Diba? So, lahat ng gagawin mo nakakonect dun. Lahat ng gagawin mo is yun ang pinagmumulan, yun ang dahilan. Para marating mo yun, eto ang gagawin mo. Okay? Yun yung strategic intent. Meron daw siyang 3 attributes. Sense of direction. Para marating mo yun, alam mo kung para makuha mo yung end goals na yun, bawa gusto mong tumaas yung benta mo. So, alam mo kung sino yung customer na pupuntahan mo. O sino yung kung anong lugar at kung sino yung mga customer na kailangan mong puntahan at bentahan. Yun. O kontakin. Sense of direction. Sense of discovery. Okay? Sense of discovery, siyempre nag-e-evolve yung alam natin ang product nag-e-evolve para maka-adapt sa changing of the times. So, dapat may ganon. Pero yun pa rin yung goal mo. Uma-adapt ka lang sa changing of the times. Kumbaga, ngayon, hindi na pwede yung makaluma. Kailangan nag-evolve ka. Yun lang yun. May concern sa product evolution. And then yung third, direction, discovery, at saka destiny. Okay? Dapat lagi na sa isip mo, pagising mo para magtrabaho, o pumasok o ba, CEO ka o may-ari ka ng kumpanya o ng school, naka-focus ka parati pagkagising mo, naka-focus ka parati dun sa goal mo at hindi ka umaalis dun sa goal na yun. Kaya napakahirap sa mga tao na may ganung goal yung goal-oriented. Kasi mahirap tibagin yung ganun. Kasi yun at yun ang susundin nila. No? Ang ano lang doon, ang problema lang nung iba minsan is hindi sila nag-a-adapt sa changing of the times. Yung sense of discovery. Yun yung kadalasan nawawala. Pero yung sense of direction and sense of destiny nandun. Pero yung discoveries, yun ang nawawala. Kaya sila nahihirapan. Yun namang strategic withdrawal, yun naman yung pag-withdraw mo sa market dahil sa hirap ng kompetisyon dun sa market na yon. At saka for profitability reasons, kung hindi ka nakikita sa market na yun, bakit ka pa magtatagal? So, ibig sabihin yung pag-withdraw mo, yung pag-withdraw ng ibang company o yung pag-alis, disinvestment ng ibang mga kumpanya sa isang bansa is somewhat we call strategic kasi for profitability reasons. At saka yung mga gastusin nila dun sa kagaya dito sa Pilipinas, mataas ang power cost. Mababa ang labor cost pero mataas ang power cost. Yung taxes mataas, bayaran. Uso yung red tape, yun, mga halimbawa yung kaya nag-aalisan yung mga foreign investor. Strategic yun. So, ibig sabihin, yun ang ginagawa ng paraan ng gobyerno para hindi sila umalis. O, yun yung tinatawag na strategic withdrawal. Alam na natin. So, yun yung mga term na bagong natututunan natin ngayon. Lalo na, 'di ba, sa IT o sa computer science o sa computer engineering, yung sense of discoveries, 'di ba? Yun doon pumapasok yun. Yung technology, yung sense of discovery, 'di ba? So, yun lang po.